Tayo ho mga kaibigan ay makikipag-ugnayan muna dyan po sa Manila Police District. Ito'y kaugnay po sa mga hakbang na kanilang susunod na gagawin. Kaugnay noong rally na naganap po noong araw ng Sabado. Ilang mga kagawad din ho ng Manila Police District ang nasaktan dahil sa nagkaroon po ng komosyon. Makakausap natin ngayong umaga ang Public Information Officer, tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Ang mapagpalaya at kalmado. Hello, sir. Yes, sir. Ang mapagpala at kalmadong umaga po. Narinig niyo po ako? Opo, malinaw po, malakas. Hello, sir. Yes. Yes po. Opo. Isang kalmadong umaga po. Yes, sir. Makikibalita lang kami, sir, after the incident nung rally noong araw po ng Sabado. May mga nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng ilang mga nasaktan, kabilang mismo ang mga alagad ng batas, mga tauhan ng ating Manila Police District. Ano po ang susunod na hakbang naman sa panig po ng ating pamunuan ng Manila Police District, sir? Yes, Sir Alan. Alam naman natin na yung ating presensya doon sa lugar ay para mapanatili natin yung kaayusan, katahimikan at katatagan ng lugar natin. Kasabay na rin nito yung paggunita natin sa 161 kaarawan ng ating bayanan niya si Anas Bonifacio. Kung saan nga hindi natin inaasahan na maging ganoon yung reaksyon ng ating mga kababayan na nagpoprotesta doon. Kung saan kayagan nilang nasaktan yung ating mga pulis at binasag nila yung ating hanay doon sa may kahabaan ng rekto sa harapan nito ng isang universidad. Opo. Kung saan nga, Sir Alan, nakita naman natin yung maximum tolerance na ginawa natin dito. At wala tayong magawa dahil may nakita tayong kayagang paglabag at pananakit dito sa ating mga kapulisan, ay meron tayo pong naaresto at meron po tayo sinampahan ng kaukulang reklamo. Opo. On the side of our policemen mula sa Manila Police District, base po sa bilang o sa tala ninyo, ilan pong kagawad ng pulisya ang sugatan o nasaktan, sir? Meron po tayong sa huling tala po natin, meron po tayong 8 pulis natin na nasaktan dito. Kasama na po yung ground commander natin. Meron din po tayong pulis galing sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Mm-hmm. At kung nakaraang araw po, naiproseso na rin at naipagarap na rin po natin ng kaukulang reklamo itong mga taong responsable base po doon sa kanilang nilabag na batas. Ayun, okay. So, identified na specifically kung sino-sino doon sa grupo ang kakasuhan regarding this particular incident, Major, sir? Meron po tayong isang nakasuhan dito, yung nasa kustudiya po natin, itong si Alyatilo po na miyembro po ng Bayan Muna. Ito po ay pinagarap sa reklamo sa paglabag po ng Article 148, 151 ng Revised Penal Code. Kasabay na rin po nito yung paglabag po dito sa BP 880. At Sir Alan, yung pong mga iba na nakita po natin na mismong nanakit sa pulis, isinampa na rin po natin yung kaso. At ganun din po, ina-identify pa po natin at ngayon po ay iniimbestigahan pa rin po sino po yung mga iba pang kasama, yung pong nagpasimuno dito. At nawawala din po yung aming body-worn camera na kinuha po ng isa sa mga ralista natin. Body-worn camera na suot ng operatiba ng Manila Police District, sir? Yes po, may body-worn camera po yung police natin na isa dyan at doon nga po sa pagbasag nila sa aming hanay ay kinuha po ng isang ralista yung body-worn camera ng ating police. At hanggang sa mga ngayon po ay hindi pa po natin nare-recover. Ayun. Okay. Sa ibang updates naman po, Major Ines, sir, makikibalita kami, of course, ngayon ay 2 na ng Disyembre at yung mga kababayan natin sa kanilang paghanda sa papalapit na Kapaskuhan, siyempre, panay ang labas ng bahay, panay ang punta, halimbawa sa mga shopping mall, sa mga pamilihan, and other places of convergence. Sa panig po ng Manila Police District, ano pong mga adjustments ang sinagawa ninyo para tiyakin ang kaligtasan naman ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, Major Ines, sir?
Sir Alan, taon-taon ginagawa po natin itong ating security preparation. Sabi nga po natin, nakikita po natin walang markadong pula ang kalendaryo ng Police Maynila. Tuloy-tuloy po natin binabantayan yung ating mga kababayan. Hindi lamang dito sa lungsod ng mga kababayan natin sa Maynila, kundi yung mga pumupunta po rito sa Maynila. Kung mapapansin niyo po, ito po darating po ngayon yung ating holiday season. Mhm. At pagtapos naman po ng holiday season, meron naman po tayong darating na paghahanda dito po sa pista ng ating Black Nazarene. Opo. At hindi lang po yan, may mga darating pa po tayong malalaking activities at kung saan po, handang-handa po ang pamunuan ng Manila Police District. Ayun. Okay. Well, Major Philip Ines, sir, salamat po ng marami for the updates at sa mga impormasyon mula sa inyo dyan sa ating Manila Police District, sir. Maraming salamat, Sir Alan, sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibigay namin ang aming mga impormasyon tungkol po dito. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Director, Brigadier General Anthony A. Aberin, at sa aming pong District Director, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, na may tataktom sa pagsaserbisyo, oro mismo maksyon at may malasakit at timbulan po ng laya at diwang dakila. Ang lungsod po ng Maynila. Isang kalmadong umaga po. Thank you, sir. Mga kaibigan, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District.